Sinasabing ang mga espiritu ng Banahaw dito sa bahay na ito naninirahan. Maraming nagpaparamdam, ilang beses din nung pagka talagang dumadaan kami rito para tumatayo yung balahibo namin sa lugar rito. Unang-una nga, siyempre, hindi lang naman yung isa yung namatay dito at ilang tao na rin yung namatay. Lamang at guni-guni lang ang mga yon. Inabandonan na ang lugar. Ang tanging naiwan, mga pisikal na kalat at multo ng nakaraan. Pero di ko kailangang makakita ng multo para manindig ang balahibo ko. Dahil ang horror na iniwan ng mga estrukturang ito ay higit pa sa anumang takot. Lubos na kalungkutan ang aking nadarama sa pagkasira ng napakaganda at misteryosong Mount Banahaw. Sa paglubog ng araw, tila dumating na ang panahon para makaharap ko ang tunay na espiritu ng Mount Banahaw. Madilim, maulan, at maputik. Napakahirap na daan paakyat ng Banahaw sa parting Tayabas. Paniwala ng ilan kapag may bisita o estranghero na umaakyat sa Banahaw, sinasalubong ito ng ulan para iiwas ang anumang pag-akyat. Pero kahit bagyuhin kami, siguradong aakyatin namin ang kabundukan. Masilayan lang namin ang mga senyales na may pag-asa pa ang Mount Banahaw. Kahit papigilan kami ng mga mapipilit na limatik na ito. Meron akong pasahero dito kasi yung mga limatik gusto nila yung mga wet, muddy area. Kaya yung dinaanan kasi natin maputik at saka mamasa-masa. Kaya ito, malamang yung paa natin, meron na rin mga limatik na kagaya nito. At totoo nga, sa pagsapit namin sa itaas, they're actually flying foxes. Umalis sila kahapon na paggabi, no? And they traveled mga several kilometers away from this area para maghanap ng pagkain. naabutan rin namin ang isang grupo ng mga biologists na nagsasagawa ng pag-aaral sa mga maliliit na hayop sa loob ng gubat. Kailangan kasi nilang siguruhin kung mayroong mga gap sa pagdami ng iba't ibang species sa parting ito ng Banahaw. Maghahanap kami ng mga ahas, palaka, ibon, lahat ng mammals, lahat ng makikitang vertebrates, i-record natin yan. And then i-check natin dun sa mga baseline data na nakuha before. Aminado kasi ang mga taga rito na naging biktima ang Banahaw ng illegal logging, kaingi at iba pang pang-aabuso. Pero dahil na rin sa pagkakaisa ng mga lokal na organisasyon para pangalagaan ng Banahaw, unti-unti ay nagkaroon na rin ng pagbabago. Sa ngayon, kahit tanungin natin yung mga komunidad nila doon, yung mga naninirahan, malaki na ang naging pagbabago dahil una, yung lugar na dati nagpuputik, ngayon ay maberde na yung kulay, bumabalik na siya sa dati. Isang malaking pagbabago ang kapansin-pansin ngayon sa Banahaw. Pero ang mga maliliit na hayop, kamusta naman kaya? Karaniwan kapag nakakita tayo ng ilog o napapapunta tayo sa tabing ilog, na-appreciate lang natin yung tubig niya, yung mga bato, yung mga puno sa paligid. Pero ang hindi natin alam, madaming hayop ang nabubuhay sa tabi ng ilog. Karamihan ay nasa mga butas mahagilap ang mga maiilap na hayop na ito. Ayun! Isang palaka! Hindi pinapansin pero alam nyo bang isa sila sa mga nagbabalanse ng pagdami ng insekto sa gubat? Nagbabaro sila dito sa ilalim, they live on yung mga maliliit na hayop na nabubuhay dito sa tabi ng like mga insects dito, yun yung kinakain nila, nakabis. Kaya ilalagay natin sa plastic. Okay, so kaya ko binubuksan yung bibig niya. Said this is a fang frog. But hindi lang niya nandito sa surface sa labas. This is designed
para pag in-stretch niya yung dila niya para manghuli ng insekto, which is yung kanyang main food, main diet, mas may extend niya to na mas mahaba. And it's very sticky. Umuonte na rin yung numbers ng ganitong klaseng frogs dahil for human collection, kinakain nila. Dahil sa maulan, nahirapan kaming hanapin pa ang ilan sa mga hayop dito. Pero hindi nakaligtas sa paningin namin ng mga skinks. Sila ay kamag-anak ng mga lizards. Endemic na sila sa Banahaw. Mga malalaking insekto rin ang kanilang diet, mga bulate at minsan, pag maswerte, caterpillars. Kailangan pag-aralan mga ito para pagbasihan kung meron pang mga gap sa mga species sa Banahaw. May mga threats kasi na nangyari dito. Mataas ang biodiversity ng Mount Banahaw at saka napakaraming hayop, klase ng hayop na nandito na na-record ng mga biologists. Pero sa pusod ng Mount Banahaw, nagtatago ang isa pang pinakamatinik na nilalang dito sa gubat. Hanggang sa sinikatan na kami ng araw at ang mailap na nilalang lumabas na sa kanyang lungga para magpainit. Ito ang pit viper, isang makamandag na ahas. Magaling siya mag-camouflage. Halata naman dahil ang tagal namin siya mahanap. Normally makikita natin yan nasa taas ng mga puno at nagbabask sa araw. Pero dahil nga medyo nag-uulan lately, hindi natin siya nakita sa kanyang lugar, no? Kundi nandito siya sa ilalim lang, naghihintay. Napakaganda sa malapitan ng pit viper. Green na green ang kulay ng kanyang balat na siya niyang ginagamit para mag-camouflage. Mahirap din siyang basta-basta lapitan dahil lagi siyang naka-attack position. Naging matagal ang titigan namin ng pit viper na ito. Tinatansya niya kung ano ang pwedeng maging move ko. Kahit na nasisilaw siya sa ilaw ng aming kamera, hindi ibig sabihin ito ay baldado na ang kanyang senses. Meron kasi siyang tinatawag na pit organ sa pagitan ng kanyang mata at ilong. At kapag pumalya ang kanyang mata at ilong, ang pit organ niya ang gumagana para tansyahin niya ang kanyang kalaban. Pero mukhang nagkaintindihan kami. Hindi kasi ako kalaban. Pareho kami ng intensyon na ang lugar na pinamamahayan niya ay mananatiling sagrado sa mga hayop na katulad niya. Sa aking pag-akyat sa tinaguriang Holy Mountain, napatunayan kong may mga espiritu ngang nananahan dito. Mga espiritong nabubulabog sa hindi pagrespeto ng ilan sa kanilang tahanan. Pero naniniwala ako na ang bundok nga ng Banahaw ay puno ng himala. Dahil na rin sa kapangyarihan ng kalikasan, maaaring maghilom ang bundok at patuloy na maging kanlungan ng mga gawa ng may kapal. Patuloy sana natin silang irespeto, igalang at pangalagaan. Ako po si Doc Fred Stresio, born to be wild.